Hello! Welcome sa Invested. So today, magbabuyback ako ng isang company na hawak ko ngayon. Okay guys, so kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Welcome to Peso Warrior, the place of future investor. Come to get inspired. Natin dito yung aking portfolio tracker. So, yung pinakamalaki na nagko-contribute ng aking gain ay ang company DMCI na nasa 54.95%. Susundan ng company GME7 na nasa 51.38%. And GSMI na nasa 51.96%. Okay? So, yung pinakamalaki naman na nagko-contribute ng loss sa aking portfolio ay ang company Megaworld Corporation na mayroong negative 21.30%. Magbabuyback ako ngayon sa company kasi sobrang laki na ng binaba niya ang kanyang share price. So, ito yung gustong-gusto ko, no? As a value investor, yung volatility ng market ay ang aking kaibigan. So, kung titignan natin dito guys, yung aking average price sa company ay nasa 3.48 and yung current price ng company ngayon, ng time na nire-review natin ito, ay nasa 2.74 pesos per share. Okay, so ang gagawin natin, no, mag-a-add na tayo ng another position sa Megaworld Corporation. So, ang ilalagay ko dito ay 273. Ayan. And accept. Ilalagay ko lang dito yung aking password. Then, place buy order ko lang siya. Okay, so dito nakikita natin na nasa complete trades na yung ating pagbili sa Megaworld Corporation. So, executed na yung ating status sa ating second buy natin sa Megaworld Corporation. Okay guys, ano nga ba yung strategy ko dito sa Megaworld Corporation or sa mga stocks na binibili ko? So, first step na ginagawa ko, maghahanap ako ng company nasa undervalue na stock. So, kapag nakahanap ako, titignan ko yung fundamentals na company, kung maganda ba yung growth rate, mababa lang ba yung utang, and pasok ba sa criteria ko yung company, and naiintindihan ko ba yung company na yan. So, kapag check yan, papasok na ako dito sa aking budget position. So, sa budget position, kunyari meron akong budget sa isang stocks lang na 500,000, hahatiin ko siya sa apat na pagbili, no? Hindi isang bigay yung 500,000. So, for example, ang unang bili ko sa company ay sa halagang 3.47 pesos per share or 3.48 na average. And nang bumaba yung price ng company, bumaba sa 2.75 to 2.72. So, ito yung aking range ng second buyback ko sa company. So, remember, meron pa tayong dalawa kasi apat na hati ito, no? Ang gagawin ko, 20%, bumagsak ulit yung presyo sa 20%. So, yung price na ay nasa 2.17, I will also buyback ulit sa company hanggang umabot ng pang-apat na buyback sa company. Okay? So, paano naman kapag halimbawa hindi na umabot ng pang-apat? So, hindi na ako magba-buyback ng shares. So, okay, so ito yung strategy ko simula na nag-invest ako sa market, no? Okay guys, so disclaimer lang where you do this kind of strategy. So, kailangan mo munang alamin, pag-aralan yung company na bibilin mo and naiintindihan mo pasok ba sa criteria mo tong company, and in the long run, naandyan pa ba yung company na yan. So, dapat yung mga sinasalang-alang mo bago mo gawin yung strategy na to, no? Dumako naman tayo, bakit bumaba ng ganito yung share price ng company. Sa shareholders ng company, talagang tinignan ko yung fundamentals ng company, tinignan ko yung annual report ng company, yung quarterly report ng company. Nasa okay pa naman yung fundamentals ng company, and satisfied pa naman ako sa mission and vision ng CEO ng company. So ngayon, ang tanong, bakit bumaba ng ganito yung share price? So may nahanap ako, no, dito sa COL Financial. So pinablish nila ito noong May 5. There are also rumors that MEG together with AP and PGold will either have their weightings reduced or be removed completely from the MSCI index once the index rebalance this May. Some funds are most likely selling shares in Megaworld ahead of the official announcement. So kung titignan natin dito sa report ng COL, pinablish nila ngayon lang, May 24, 2021. So sabi nila dito, in the first quarter of 2021,
profit decline 32.6% laging estimate. So nakita natin na talagang hindi pa nakakabawi ang company, no? And hindi pa nakaka-recover ang company sa pandemic na nangyayari sa atin ngayon. Dito sinasabi na mababa pa yung mga foot traffic sa kanilang mga businesses. And isa pa na nakita natin, no, sa company ay yung pagtaas ng kanilang capex or capital expenditure. Ito yung mga kadahilanan kung bakit talagang bumaba ng gusto yung share price ng company. So, now, ano yung take mo as an value investor? Ito ay isang opportunity. Bakit? Makakabili ka ng presyo, makakabili ka sa murang presyo ng company, and also matitake advantage mo yung potential gain mo and potential upside mo sa company. Okay na, so konting pahapiawan natin ang fundamentals ng company ngayon. So kung titignan natin dito yung price versus intrinsic value. So ng time na nire-review natin ito, yung current price na ngayon ng company ay nasa 2.78 pesos per share, and yung aking valuation sa company ay nasa 4.19 pesos per share. Sa COL ay nasa 4.90 pesos per share, BPI Trade na 5.40 pesos per share. And by the way, dinagdag na natin sa bagong update natin ang formulang Graham and DCF valuation. Yung intrinsic value ng Megaworld Corporation ay nasa 7.59 pesos per share. DCF ay nasa 6.88 pesos per share. So, kung titignan natin dito, overall, lahat ng valuation metrics ay nasa undervalue ang company. So, for me, nabili na itong company. Okay, so now, dumako tayo sa financial strength ng company. So, kung titignan natin dito, medyo nagbago yung kanyang financial strength, no? Financial strength. Kung titignan natin dito, medyo tumaas talaga yung kanilang interest expense na kinikater ngayon sa company, and also yung kanilang debt to equity ratio. Kaya natin at nakita na nasa red na yung kanyang debt na ngayon, no? But overall, nakakuha siya ng total score na 22.4. It is considered na nasa good companies pa rin itong nire-review natin, okay? Okay, so kung titignan natin dito, in terms of free cash flow per share versus earnings per share, sinasabi sa atin dito na there's a pile of cash meron pa ang company. So the chances are, kapag merong pile of cash pa ang company, pwede pang mag-improve ang company. And also, kung titignan natin dito, yung free cash flow yield, sinasabi sa atin dito na ang company ay nasa solid business, and in terms of free cash flow yield, ang company ay nasa undervalue. And also, in terms of multiple valuation, sinasabi dito sa atin na ang company talagang ay nasa undervalue in terms of tangible book value per share, price to book. Talagang sinasabi dito na ang company ay nasa undervalue. Ito na lang muna yung ating update sa Megaworld Corporation. So, kapag meron pang latest update or latest news sa company, I will definitely create a video about this. And this is Pressy Warrior, guys. Nagpapaalalang invest wisely, and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pressy Warrior na nagpapaalalang invest wisely, and see you on the other side.